Ayon sa mga residente ng Barangay Bitaugan, mamayang gabi pa magpapakita ang higante at napakadelikadong lilo. Parang multo na kung inyong makasalubong, maaring hindi na kayo makabalik. Simple ang pamumuhay sa Barangay Bitaugan. Masayahin ang mga tao. May naglilibang. Ang iba piniling maghanap ng pagkakakitaan. Dito may bayan kasi sila. Galo. Pabutang halos na dito, no? No. Pabutang ba? Lah, kailangan kita tilaw. Pero ang lilo na pinangingilagan, may hatid din palang swerte sa kanila. Mayaman sa isda ang lugar kasi yung current na sinasabi ko kanina na naglikha ng mga whirlpools, nagdala din yan ng planktons at yun ang kinakain ng mga isda. That is yung tinatawag na nutrients sa marine life. So kung may planktons, may mga isda. Iyan yung kamot lang, kanyari ito sa inyo. At dahil produkto ng kalikasan ng lilo, natutunan na rin ng mga residente sa Barangay Bitaugan ang mamuhay kasama ang lilo. Hindi naman matatakot kasi sanay naman kami mangingisda doon sa may lilo. Si Mang Pedyo pinagpatuloy pa ang pamamasada sa bangka. Sanay naman mi dito pag mo may lilo na ganun. Okay lang sa amin kaya nasanay naman mi. Alas 11 ng gabi, habang tahimik ang buong barangay, may nangyayaring paggalaw sa dagat. Full moon ng gabi na yon. Tamang-tama raw dahil mas malakas ang puwersa ng higanting lilo. Mas malakas, mas mapanganib. Kapag full moon, malakas ang hatak ng buwan sa tubig dito sa mundo. Kaya makikita mo, agresibo yung kilos ng tubig. Kaya ganun din, so malalaki ang whirlpools o nangyayari, lumalabas. Kaya isa yan sa tinitingnan. Ito sa amin talaga, mga kalendaryo namin, may mga di pwedeng basta lang kalendaryo, dapat may buwan. Maliit na, kasi mayroon ng lilo. Patakot ka na. Whirlpool niya na malaki, o yun, malaki na yun. Yan, malaki na yun. Nakakapangilabot. Ramdam pa rin ang takot ng ibang mga residente. Yan, pinakamalaki niya. Kasi malakas bang agos? Yun, hindi ako masasanay masyado dito pag kahit matagal na ako dito. Matatakot pa rin ako. Pinili na namin lumayo. Lalo pa kasing lumalakas ang agos ng tubig. Sama talagang mangyayari sa'yo pag hindi mo yan ginagalang. Hindi mo masasabi na traidor kasi alam mo naman na pag ganyan yung weather, yun lang, you have to treat it with the utmost respect. I don't consider na traidor yung alon. Unpredictable, yes. Pero traidor, no. Ang unti-unting paghina ng higanting lilo, hudyat na simula na naman ang normal na pamumuhay sa Barangay Bitaugan. Ang mga grupo ng mangingisda, standby na sa pagsugod sa dagat. Paano ng agos ng dagat? Pag malakas ang lilo, hindi pwede magsisid. Kasi mapaikot-ikot ka sa ilalim. Binabantayan namin yung lilo na humina kasi pag manglaot ka ng malakas ang lilo, delikado para sa amin eh. Baka sumablay yung hose sa bato. Wala, patay ka agad. Ikaw, natatakot ka ba sa lilo? Sanay na. Hindi na kayo matatakot. Ang ibang mangingisda sa bangka,
piniling magpalipas ng oras. Gising na sa panibagong pagkayod. Bukod sa mga mangingisda, handa na rin ang tropa ni Alex. Uy, saan kayo pupunta ngayon? Doon sa Lilo. Sa Ipo-Ipo. Ano gagawin niyo doon? Mamana. Mamana kami isda. Ano yan? Para yan saan? Pwede kayo kasi. Sa isda. Paano yan gagamitin? Daw. Yan. Ganyan. Tapos? Ipaano ng ganyan. Kung flashlight. Kung ganito. Sa isda. Maliwag sa mga isda. Ano yun? I-spot sa isda. 12 taong gulang ang magkakaibigan. Pero silang tatlo, nasa ika-5 grado pa rin sa elementarya. Huli ng isda. Oh, bakit? Bakit yun? Kasi wala kami makabuhay sa aming pamilya. Wala kaming ulam. Kainin namin at saka lumutuin. Sarap kasi kainin. Tulong-tulong sila sa paghuhuli ng isda. Isda. Ano yung anak to? Yan, patingin ako. Bantoy. Dito na. Pakita yan, pakita. Kinakain din ba yan? Oo. Ano yan? Anong tawag dyan? Sayan. Lakon. Ipon. Ipon. Hipon. Pag natapakan natin yan, anong mangyayari sa atin dyan? Malaki ang paa mo yan. Ano yan? Lambay. Alimasag sa ribit. Nag-aasyud. At nang makarami ng huli, Ano yan? Buko. Pusit. Ito. Ano, hipon? Hipon. Tsaka yun, alimasag. Alimasag. imbis na paghatian, lulutuin na lang daw nila ang mga ito at sabay-sabay nakakainin. Kailan kayo babalik dito? Bukas ng gabi. Bukas ng gabi. Kanina nakita namin yung lilo. Ano nararamdaman nyo pag nakikita nyo yun? Wala. Hindi naman kami doon tumatalon kaya wala naman naramdaman. Alauna na ng madaling araw, pero hindi pa rin nakakakain ng hapunan ng mga bata. Lambay. Ayaw na rin daw kasi nilang iasa ang kakainin sa mga magulang. Ay, hindi ka ba yung susunod? Anong pangarap niyo sa buhay? Simplera. Trabaho. Dapat sana ito yung mag-eskwela para kaya makatrabaho. Anong trabaho yung pangarap mo? Kapitan ko sa barko. Halos 2:00 na ng umaga nang malamnan ang sikmura ng magkakaibigan.